Ang dami ho nating nalaman. Ito'y sistematikong korupsyon na nagaganap sa ating bayan. At alam nyo mga kababayan, nung pinanonood ko talaga habang ako'y nagkakape ng double shot na espresso dito sa Paris, France, pinapanood natin yung mga video, yung kay Marcoleta, tapos yung kay Lacson, yung mga sinasabi, yung mga pagdinig do sa hearing. Alam nyo mga kababayan, ang unang reaksyon ko talaga ay ganito na ba talaga ang Pilipinas? Wala na ba talaga tayong pag-asa? Bakit yung korupsyon ay tila parang may basbas mula sa gobyerno? At ang nakakainis pa dito mga kababayan, yung malupit na sagot ni Marcos. I'm angry. Sinong niloko mo? Gago! Wala kaming pakialam sa emosyon mo. Ayoko talaga magmura pero napapamura ako . Nung nakita ko yung reaction ni Marcos tungkol doon sa mga pagdinig, pati doon sa lintik na ghost project, ang sagot niya, I'm angry. What the Gago! Muntikan ko na talagang mamura . Sabi ko, wala kaming pakialam. Kung galit ka, wala kaming pakialam. Gago! Ang kailangan namin ay konkretong gagawin mo. Wala kaming pakialam sa emosyon mo. Kasi kung emosyon mo, sasabihin mo lang, galit ako. Galit din ako . Anong gagawin natin? Pare-pare tayong galit. Gago! Di sana mag-vlogger ka na lang. Sa bagay, vlogger. Gago! Vlogger ka naman. Kasi kung yung galit lang, kami lang ang may karapatang magsisisigaw at magagalit. Ikaw, dapat kang kumilos. Yan ang trabaho mo bilang Pangulo ng Pilipinas. Hindi, galit ako. Anong pakialam namin sa galit mo? Hindi yan ang kailangan namin. Ang kailangan namin, gumalaw ka, kasuhan mo yung dapat. Kasi, alam mo, ito nakakapagtaka, mga kababayan. Galit-galitan tong presidente na to. Sa totoo lang, mga tauhan naman niya yan. 'Di ba? Ano ba nangyayari diyan? Una, ganito yan para lang ma-explain natin. At kaya nga si VP Sara Duterte binuking si Marcos. Naku po, antayin ninyo tungkol dito sa flood control project yung reaction ni VP Sara Duterte. Kasi ganito yan. Yung budget nagsisimula yan sa DBM, 'di ba? Sa madaling salita sa executive. So ibig sabihin niya, DBM yung departamentong nagmamanage ng ating budget, yan po ay nasa ilalim ni Marcos. So mag-uusap-usap sila. Ito budget, bla 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 bla. Tapos pag-uusapan niya sa Senado, pag-uusapan niya sa Kamara, tapos pagsasamahin sa BICAM, tapos yung small committee na tinatawag hanggang didesisyonan, di ba? Tapos magkakaroon ng allotment doon sa mga distrito. Yung mga lintik na mga animal na humingi ng budget para sa kanilang lugar. Yung mga congressman, mga putang ina ninyong mga congressman kayo na patuloy kayong humuhut-hut ng pera ng taong bayan at humihingi kayo ng pera. Di ba? Hindi pera, proyekto. Tapos doon na kayo kumakat kung sa proyekto. Yeah? Pero ang tanong, saan ba nanggagaling yung pera? Ang pera ba ay nanggagaling sa Kamara? Hindi. Ang pera ba na tax ng taong bayan ay nagbabayad ba tayo sa Kamara? Hindi. Tayo po'y nagbabayad sa gobyerno, sa eksekutibo. Ibig sabihin, sa eksekutibo tayo nagbabayad ng tax natin sa BIR. Tapos yung BIR, yung budget natin, aalagaan niya ng DBM. Tapos yung DBM nag-allocate. Tapos eventually nagpapatubad ng mga proyekto ay ang DPWH. So sa madaling salita, ang talaga may hawak ng pera ay nasa executive. Tapos sasabihin mo, galit ako. Anong galit? Sandali, kanino ka gagalit? Galit ako. Kanino ka nagagalit? Sige nga. Pakipaliwanag nga sa amin, kanino ka nagagalit? Wala kaming pakialam yung galit ako. Anong pakialam namin dyan? Kanino ka nagagalit? Puro tauhan mo rin na nagdidesisyon kung saan mapupunta yung pera na yun. Sabihin na natin inimpluwensya ng mga lintik ng mga congressman. Okay, fine. Meron silang partisipasyon dyan or else iipitin yung budget. Pero why yung mga tauhan mo pumapayag na magkaroon ng porsyento itong mga congressman? Sabi nga, it takes two to tango.
Alam nyo yung kasabihan na yun, di ba? Yung halimbawa, kung nga rin nangangalunya ka, lalaki ka, nangangalunya ka, may asawa ka. Tapos doon nabuking ka ng asawa mo, ang sagot mo, kasi siya inakit niya ako Yeah? Hindi pwedeng ganoon. Hindi pwedeng ang sagot mo, hindi, inakit niya ako. Kumending-kending siya dyan, tapos nagsuot ng maikling ek shorts. Tapos tumuwad, na may pinulot bigla, may tumuwad. Ayun, biglang napaano na ako, Hindi pwedeng ganoon. Sasabihin mo turo-turo, it takes two to tango. Ibig sabihin, hindi pwede yung babae lang ang akit. Pumatol ka. Pinabayaan mo. Pumasok ka sa eksena. Pinasok mo yung kuweba. Di ba? Ito hindi ito bastos Sinasabi ko lang hindi pwedeng nakikipagtali kang mag-isa. Siyempre laging dalawa yan. Di ba? So ano ibig ko sabihin? Parang ganun din po pagdating sa proyekto. Hindi pwedeng nakikipagtalik lang yung kamera. Sila lang ang may kagawan. Hindi naman pwedeng may kagagawan lang din DPWH. Pareho yan. Nagkukuntsabahan yan. Di ba? Camera, DPWH, yung project, nagkukuntsabahan sila. Pati yung contractor, nagkukuntsabahan sila. Hindi pwedeng sisihin mo lang sa iisa yan. Threesome pa nga yan Kasama dyan yung contractor DPWH, contractor, at yung congressman. Di ba? So sama-sama yan. Hindi gagalaw yan nang walang kuntsabahan sa isa't isa. Siyempre, sino mag-a-approve ng project? Sinong maglalagay ng budget doon? Baka nga kasama pa yung hindi natin alam, yung iba pang mga nasa gobyerno na humahawak ng pera ng taong bayan, baka kasama pa yun dyan. Hindi pwedeng, wala lang yan. Ano ito? Bigla na lang, bigla dumating na pera, tapos biglang binulsa na. Hindi ganun yun. Meron niyang way of doing it. Kaya yung sasabihin mong galit ka na. Anong kalokohan yan? Panoorin natin to kasi bago natin i-discuss yung ni Pangulong Duterte. Pangulong Duterte na. Si VP Sara Duterte, di ba? Bago natin panoorin muna natin itong reaction ni pangalan nito, ni Marcos. Hindi na nakapagtimpi si Pangulong Bongbong Marcos ng datnang wala ni isang semento sa pinagawa umanong concrete river wall sa Baliwag, Bulacan. Higit 55 million pesos daw ang inilaan para sa proyektong yan. Tingin ng Pangulo, balinaw na isa itong economic sabotage. Narito ang Express Report ni Hannibal Talete. Alam mo itong Pangulo na ito na puro daldal, economic sabotage yan. Galaw din. Hindi pwedeng puro daldal, galaw din. 55.7 million pesos. Hindi na ito campaign, hindi na ito eleksyon, nakaupo ka na. You have the power to do it. Huwag kang puro daldal. Ganyan umano kalaki ang inilaang budget sa pinapagawang concrete river wall sa Barangay Pier sa Baliwag, Bulacan. Pero nang personal na inspeksyonin ni Pangulong Bongbong Marcos kanina, wala namang itinayong proyekto sa ulat na natanggap ng palasyo mula sa sumbong sa Pangulo. Itong Hunyo pa raw nang makompleto at mabayaran ng buo ang nasabing flood control project. Pero ni katiting na semento o hollow block, walang tumambad sa inspeksyon ni PBBM. Bagay na hindi lang daw niya ikinadismaya kundi ikinagalit pa. I'm getting very angry. This is what's happening here. Then dahil hindi naman, paano naman, biruin mo, wala. Nakakairita yung arte nitong parang wala kang pakialam dyan. Galaw-galaw ka, kasuhan mo, tanggalin mo yung mga taong involved. Wala naman, para kang batang umiiyak dyan. 220 meters, 55 million. Alam mo yung batang nagwa-wine? Yung batang pinalo, parang ganun. Pakialam namin dyan. Gumalaw ka, kasuhan mo, sisantihin mo. Diba? Hindi yung parang ang natatay, hindi maintindihan. Completed ang record ng Public Works. Walang ginawa, kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala. Tapos yung mga iba namang mga tao nagpapaniwala kagad sa arte. Sa pag-iinarte ito
tapos mamaya party-party na sila uli. Sa Malacanang. Di ba, saya-saya na nila sa Malacanang. Pero dito, Wala kang makita, puntahan ninyo, wala kayong makita kahit Sabi po ng Pangulo, isa umano itong pananabutahe sa ekonomiya. So immediately, that's a falsification. O, alam mo palang economic sabotage yan. Bakit di mo kasuhan? Pangalanan mo. Ano ba? Kasuhan mo, pangalanan mo tulad ng ginawa ni Pangulong Duterte noon, di ba? Pinangalanan niya, nilipat niya yung mga district director ng mga DPWH, pinag-aalis niya yung palipat-lipat. Oh. Pangalanan mo, wag kang puro para kang nangangampanya eh. So that's already very big violation. Yung utang ng gobyerno ng Pilipinas, ng Republika, ay mababawasan kung naging maayos lahat itong kasi ngayon babalik. Parang hindi siya yung nakaupo, sino sinisisi nito? Yung bango yung mga utang, mababawasan talaga yan kung Sino ba nangungutang? Sino ba presidente? Ikaw ba presidente? Nakalimutan mo na ba na ikaw ang presidente? Ano to, amnesia? Nakalimutan mo ikaw ang presidente ng Pilipinas at puro ka na lang pangsisisi? Hindi ka gumalaw? Nasa iyo ang kapangyarihan. Nasa iyo ang lahat ng masasabi nating tool. Like, mandyan ang pwede mong pakasuhan. Di ba? Pero, natatay ako. Parang ganun eh. Ano natin ngayon to? Saan napunta yung pera? Ewan ko sa'yo. Kakasuhan natin sila. Oy, sus, puro daldal. Ang tagal na niyan. Ang dami mo ni siya sabi dyan. Ang tagal na niyan. Ba't di mo na lang gawin? Hindi yung puro ka-interview, nagalit ka. Ito namang mga media, utu-utu din. Sabi pa ng Pangulo, hindi raw nila makita ang kontrata ng mismong proyekto. Posibleng pinaghati-hati umano ito sa iba't ibang subcontractors, kaya hindi matagpuan ang mga record tungkol dito. May isa rin daw ginagawang proyekto sa tabi ng Ghost Project, pero tila hindi pa rin matapos-tapos. Parang nagtuturuan ngayon yung dalawang kontratista. Parang ikaw, nagtuturuan. Di ba? Tinuturo mo sino may kasalanan, yung kontratista ba? Hindi. First of all, the money of the Filipino people ay wala doon sa kontratista. Sisi kayo ng sisi doon sa kontratista. Okay, sige. I don't have problems. Tama yung pinangalanan mo yung mga kontratista. Okay yun. Sige. Pero, again, sino ang nag-a-approve sa mga kontratista? Sino ang nagbibigay ng proyekto doon sa mga kontratista? If you're saying, palpak itong mga kontratista na to, sino ho ba ang nag-a-approve niyan? Ako? Tayong taong bayan? Sino? Di ba? Yung departamento mo din? Yun ang kadil nila eh. Yung mga kontratista sinasabi niya, ang kadil nun, itong DPWH. So, ano to? Tanga-tangahan lang? Ano to? Walang alam? Di ba dapat ang kasama mo nga dapat dyan, DBM. Dapat kasama mo nga dyan, yung sekretary mo. O, ano nangyari dito? Ikaw ang in charge dito Bakit ito ganito? Dapat ganun. O, asan yung district, dito? Director ng area na to. O, ikaw, bakit ganito to? Bakit mo inaproban to? Hindi yung galit na ako. Anong pakialam namin sa galit mo?